pinrito ko yung isda na binigay ni Kabayan nung nakaraang mga araw. Ito yung isda. Anong tawag ito ang isda? Siguro yung karas. Karas sa atin is parang tilapia. Dito sa kanila kasi yung isda nila dito, carp at saka karas, at saka ano pa yun, walang tilapia sa kanila dito sa Villaros. Yung marami dito, sobrang dami yung carp. Tingnan nyo guys, yung tanglad, hindi siya nabuhay dito. Hindi talaga siya hiyang dito sa lugar nila. Kasi nilagay namin last nung mayroon pang araw, nung nakarang buwan, summer. Para hindi siya talaga bagay dito sa Villaros. Yung mga ganitong tanim, yung tanglad, napaka-sensitive. Ito yung naman namin, yung kalamansi naman namin. Ito. Medyo okay naman siya, nabubuhay. Kaso nga lang, malapit na ang mag-winter, siguro next month, snow na. So sigurado, itong tanglad namin, siguro talagang hindi na ito magtagal. Green, nagiging brown na lahat. Mamamatay yung tanglad. Nilipat kasi namin, yung nakaraan, doon ko nilagay sa malaking, ano yun, yung lalagyan, yung pot. Ano yun, yung baldi, yung planggana yung nilagyan ko. Kaso nga lang, malaki. So nilipat namin ni Galina. So yung iba, namamatay yung iba, kaya naisipan ni Galina dito ilipat. Kasi yung iba doon namamatay. So dito na nilagay. So ngayon naman, ito na naman, unti-unting namamatay. So ginawa namin yung nag-comment na hindi masyadong diligan. So hindi namin nidiligan ng masyadong maraming tubig. Sa isang week siguro, sa isang beses lang namin diniligan. Kaso nga lang, ganoon pa rin yung litsura, or di talaga siya hiyang dito sa Villaros yung mga ganyang tanim, lalo na lemongrass, tanglad. So balik tayo dito guys. Yung crispy, hindi pa ito crispy. Tapos yung kanin namin. So si Galina naman andun na sa kwarto, hikahiga pa. Yung panahon kasi ngayon maulan na. Yung last video ko, kung makikita nyo sa labas, sobrang pag-rags at saka mahangin, tapos yung ulan-ulan, maliliit na mga patak ng ulan. So ito yung lahat ng mga sili na tumubo lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na puno ng sili yung tumubo. Yung sili naman dito, parang hiyang dito siya. Kasi ngayon yung heater namin, mandar na. Mainit na yung apartment namin, gumana na yung heater. Yung papaya naman namin, isa na lang yung nabuhay. Namatay yung isang tumubo. Tapos ito naman yung kamatis. Kasi dito sa kanila wala na, hindi na mainit yung panahon, puro ng taglamig. So kaya dito naman nilagay kasi medyo mainit. Tapos sa kusina, tapos on lang namin itong mga ilaw namin pag umaga, paggabi, hanggang umaga namin pinapa-on. Maingay, sorry guys, pina-under ko yung exhaust fan dito kasi nagpipreto kami ng isda.
para hindi siya kumalat yung amoy sa buong apartment kasi didikit sa mga damit, jacket, may ganyan. Kaya medyo maingay. So, kaya ng araw, nagbayad na kami ng aming kuryente, tubig at saka gas dito sa bahay. So, una tayo sa kuryente. Yung nabayaran namin sa kuryente, sa isang buwan namin nagamit dito, nasa 420, 430, nasa mga ganyan. So, yung doon sa Pilipinas, kung i-compare namin doon, yung nabayaran namin doon sa isang buwan namin sa Pilipinas, mga 3 plus, mga sa isang buwan na yun. Dito, sobrang mura sa kanila. So yung nabayaran namin dito, 400 lang, mahigit. 120, 430. So sa tubig naman tayo, so yung tubig na nabayaran namin dito sa isang buwan is i-compare natin sa i-convert natin sa piso is 100 pesos yung nabayaran namin. At saka sa gas naman, yung nabayaran namin dito, everyday namin ginagamit. Lalo na pag di-off, sobrang busy dito sa kusina kasi nagpapalambot ng karne, ganyan, gumagawa ng mga sa yung mga lechon manok, mga lechon baboy, mga ganyan. Tapos at iba pa. So yung nagamit na ang nabayaran namin ngayong araw is 100 pesos lang yung gamit namin sa isang buwan. So sa tubig naman tayo doon sa Pilipinas, yung binabayaran namin doon hindi sumusobra ng 250, mga 210 to 220 yung tubig na binabayaran namin doon. Dito 100 lang yung nabayaran namin. Sobrang mura talaga, kalahati lang yung nabayaran. Lalo na yung kuryente, 400 pesos yung gamit namin dito. Mayroon kami ng refrigerator, gamit yung microwave oven, tapos ano ba ito? Washing machine, TV, at laptop, at saka mga cellphone charger, mga ganyan, ilaw pa. So mura lang talaga yung kuryente nila dito, guys. Iba naman ngayon, kasi ngayon umandar na yung heater. Siguro by next month tataas yung kaunti yung billing ng kuryente kasi sa kuryente ito nagbibase yung heater. So siguro madadag lang siguro ng siguro mga 100 pesos na mga ganyan sa isang buwan na gamit. So kasi ngayon yung lahat ng bahay dito sa Minsk, iwan ko lang sa buong country na nila, pinaandar na yung heater. Yung ngayon, pinaandar nila yung ngayong araw pagdating namin kasi pumunta kami ng tindahan, sobrang init ng bahay. So buksan namin yung mga bintana dito sa kusina, tapos bintana doon sa kwarto. Sobrang init. Dati, naghanap ng init kasi sobrang malamig sa bahay. Ngayon, umiinit na naman, naghanap na naman ng malamig. Yan talaga yung tao talaga. So, sayang yung sa akin pala, sayang yung tanglad namin. Hindi siya hiyang dito sa Belarus na yung pagtanim ng ganyang sensitibong, napaka-sensitive ng tanglad. Ano lang. So, kahit nilipat na namin sa maliit, kasi yun lang yung natira, dati sobrang dami sa isang, yung palanggana nilagay ko. So nilipat ni Galina doon sa maliit, isa na lang o dalawa yung nabuhay doon. Tapos nakita namin kanina na wala nang chance talaga ng magbuhay. Papunta na siya ng, ano ito? Papunta na siya sa pagkawala. Sayang yun. Pangalawang attempt namin yan. Kasi last 2019, nagtanim din kami ni Galina. Hindi din nabuhay. Tapos ngayon, second attempt namin ngayon, hindi din nabuhay. Sayang. So yung tumubo lang dito yung sili at saka kalamansi. So yun lang, sayang yung at least na try namin kung babagay siya dito sa kanilang lugar. Kasi dito hindi katulad dun sa last year kung saan kami, or nakaraan pa yung hindi last year, yung hindi pa kami nakalipat dito sa
supportive na may bahay kami doon sa yung nirintahan namin doon sa ibang lugar. Yung init na sisilawan talaga yung kusina namin. Kasi dito mismo hindi na makikita ng araw. Siguro na sa mga alas 2, alas 3 na makikita yung araw dito sa kapa. Pero doon sa last year na tinitirhan namin, wala doon, walang araw doon kasi nasa likuran kami eh. Hindi makikita ng araw. Yun lang, sayang yung pagtanim. So at least na try namin na magtanim dito. Yung sili naman namin sobrang dami. Tapos yung may kalamansi kaming isang nabubuhay. So yun lang. So yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung magkano yung binayaran namin dito. I-compare natin sa Pilipinas. Yung kuryente at tubig. So, sa gas. Nakalimutan ko. So, sa gas na, sabi ko ba sa inyo, so, sa gas na bayaran namin is 100 plus lang, 120 yung gas namin sa isang buwan namin nagamit namin. So yun lang guys. Hope you enjoy our video and thanks for the support and see you tomorrow in our next vlog.